Hello guys, welcome sa aking video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-code sa Hope Web application. Ito ay isang Android mobile app application na pwede ka mag-code gamit yung HTML at PHP. So, punta ka lang dito sa Idea Sky, tsaka may makikita ka dyan recommendations, tsaka scroll mo lang. Then ito nakikita mo PHP My Admin 5.2.1. So, i-download mo lang yan, pindutin mo, then download. Pindutin yung download. Pero since na-download ko na, balik tayo dun sa home. Then, pag nakita mo na itong PHP My Admin 5.2.1, pindutin mo lang yan. Then, pindutin mo yung .hope web na folder. Then, yung MySQL na folder. Then, mag-create ka dito. Pindutin mo yung plus na icon. Then, pindutin mo yung PHP file. Then, for example, maglalagay ka dito ng test. Yan, test. So, meron ka ng opening tag ng PHP. So, ngayon, magre-request tayo ng yan. So, maglalagay tayo dito ng condition. So, magre-request tayo ng data para i-retrieve niya papunta sa ating div mamaya. So, lagay tayo dito ng server. So, yun, magre-request tayo. And request method. Then, and post. And, or lagyan natin dito sa baba para mas makita. Ayan. Then, dito yung, for example, username. Or full name na lang, full name. And is equals to. Ayan. Ayan, full name pala, full name. Then, so hindi ko na itatakol ng or lagyan natin dito password na lang. Ayan, password, or lagyan mo natin dito username. Then username. So hindi na natin itatakol step by step, no? So ipapakita ko lang yung result sa password. Close. So kung may hindi kayo naintindihan sa codes na to, so huwag niyo lang kalimutan na i-search. Then echo. So kung wala pa tayong in-input sa text boxes natin, so no inputs yung lalabas. Ayan, pag niran mo yan, lalagay dyan no inputs. Kasi wala pa tayo yung in-input sa ating text boxes. Tsaka wala pa tayong form. So form, form. Yan. Lagyan natin sa baba. Hindi na tayo maglalagay ng action. Diretso na tayo ng method. Then post. So dito sa baba, ilalagay natin input, type, text, name, full name. Then dito, placeholder. Lagyan natin yung full name. Yan. Ayan. Then, break row or break line. Pwede na yan. Depende sa pagkaintindi nyo yan. Basta, yan. Break row or break line. So, dito naman text ulit. Name para sa ating username. Yan, placeholder. Username. Break row or break line. Kaya nang bahala mag-intindi kung input, type, submit, name, submit, and value. For example, lalagyan natin dito register. So, register.
Ayan. So, run natin. Meron na tayong form. So, ayan. Dito naman, ayan, di-display na natin yung mga in-input natin na value galing sa ating mga text boxes. Yung full name, username, tsaka nakalimutan natin yung password. So, lagyan natin dito password. Type, password, name, password, placeholder, password. Ayan, lagyan natin yan. Yan. So, run ulit. Yan. Full name, username, password. So, meron na tayong tatlong text boxes. So, dito na, i-display na natin yung yan, lagyan natin na yan. I-display na natin sa yung mga in-input natin. So, div class container. Yan. Div. So, dito sa loob, lagyan natin yung full name. Then, gamit tayo ng opening tag. Echo, iset. Lagyan natin sa loob yung variable. Then, question mark. Yan, full name. Yan. Then, dito naman, lagyan natin dito ng break row para hindi sila magdidikit. Yan. So, dito naman, username. Yan. I-set ulit. Yung variable, lagyan natin sa loob. Yan. Then, username. Yan. Close natin. Break row ulit para hindi magdikit. Yan. Then, dito na yung password. PHP, echo, set. Yan. Tawagin natin password na variable. Then, ayan. Password. Colon. Yan. So, yan. Meron tayong codes. Yan. Meron tayong mga codes. Yan. So, run natin. So yan. Nakalagay sa taas, no inputs. So, tsaka pag napindot na natin yung register, mawawala na yan. So, yan. Yan. Register. So, yan. Dinisplay na yan yung mga in-input natin sa ating galing sa ating text boxes. So, yun lang. Maraming salamat.